Din, kung namana sa'yo, maaaring mamana din kang Carla. Opo. So, agoy. Ako si Carla sa likod ng camera. Ano po yan, sobrang bait, sobrang matulungin. Kahit po, ano yan, kahit sa kanya na lang, ibibigay ko yun sa ibang tao. Ay, mapagbigay siya. Ganyan po yun. Yan nga po si Lola niya, nasa pangpang po yan. Totally, Lola na po niya yan sa tuhod. Lola sa tuhod. Kasi yung pinakalola po talaga ni Carla, yung ina ko po, nasakit po ng breast cancer. Apat na taon na nakakalipas po. Namatay po yung mother ko. Tapos yung lola ko naman po, yung mga anak niya po, nasa malayo. Kaya sabi po ni Carla, mama ko, kunin mo na si nanay. Nanay po kasi tawag niya sa lola niya. Lola sa tuhod. Ilang taon na si nanay? Ano po, 80. Wow! Ano po siya. Galing na. Ngayon po, ano po, kung nauwi si Carla, palagi ay may gatas, may biscuit. May dala pa sa loob para sa kanya? Hindi man po yan makauwi. Pinapabilihan si lola niya. Vitamins o ano, yan pong gatas niya, biscuit niya. Kung ano na lang maibigay kay lola niya na meron siya. Hindi po yan nakakalimutan ni Carla. Kaya nga po, sabi niya po sa akin, mama, kunin mo si nanay kasi magpapasko. Gusto ko nasa bahay siya. Gusto niya sama-sama ang lahat. Kaya nandito si lola niya. Uuwi si Carla po dito, ate. Ay, matagal-tagal po. Mula nung mag-mission po sila sa baba. Dun sa pinanggalingan namin, hindi po siya nakaka-uwi. Ay, nung nag-vlog po sila. Pauwi naman sila, pero ano lang po, minuto lang. So parang hindi na madalas ang pag-uwi niya. Hindi po once a week, hindi po. Opo, halos wala na pong time kasi nga po busy palagi sa pag-ano. So bilang isang ina ni Carla, hindi mo po siya nakikita araw-araw. Ano po pakiramdam niyo yun? Ano po yung pakiramdam niyo bilang nanay? Kaya po ni Amber, palagi po kami malungkot, wala si ate. Pero naman po yan, update naman sa amin araw-araw na tawag na hindi naman nakatawag na text na. Nag-chat lang, gano'n. Opo, tapos pag ganito pong malakas na paalala na yan, mama, si Papa, baka naglaot, huwag mong palautin kasi baka madisgrasya, malakas ng dagat. Kung wala kayo dyan, kung ano wala ninyo, magsabi ka lang, bibilihan ko kayo bigas kung ano ang wala kayo. Ganyan kayo bigas kung ano ang wala kayo. Ganyan po yan. Yung anak ko. Napakabait at concern sa magulang. Hindi lahat ng mga anak ganyan. Lalo na pag umalis na sa bahay, hindi na doon nakatira, ay minsan na lang talaga yan nakakapag-message sa mga magulang. Pero ibahin niyo po si Carla, mga kalingap. Carla, pag walang baon, naiyak na lang yan. Sabi ko, wala tayong magagawa anak kasi wala si Papa mo pang hanap buhay kasi po malakas po ang dagat. Tapos siya naman po na alis na lang yan, naiyak. Kasi po wala siyang baon talaga. Naiyak si ate. Pasensya na po, mga kalingap. Po yun sa Manila. Tapos, ano po siya para magtrabaho? Opo, sa pabanguhan. Ilang taon siya nun? Mga 16 na po siguro. 16. Ay, ganun ba? So, sa murang edad, namula talaga siya sa pagtatrabaho? Ayoko nga po sa riyan payagan. Kasi malayo po. Kumbaga, first time po niya magtrabaho. Pero sabi niya po sa akin, huwag kang mag-alala mama kasi pambili namin yan ng gamit. Wala kang nang iisipin. Para sa akin din sa mga kapatid ko. Para sa sunod na pasukan, may pambili na kami gamit. Wala na ikaw iisipin sa kasi Papa. Ganyan po yan, kapursiging anak ko. Napakagaling na bata. Ano po siya, masipag. Marunong dumiskarte sa buhay. Hindi po yan yung sabing, mag-aantay na lang sa magulang kung ano ang kayang ibigay ng mga magulang niya. Hindi po yan. Hindi siya nakadepende sa magulang. Sarili po talaga yan. Bagkus siya po nagsusumika para sa pamilya niya. Kaya sabi ko nga po, nung hindi siya natagpo ang kalingap sana, di nakapagtapos na po siya ng grade 12. Ang sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, paano ka magka-college? Wala naman tayong pera. Hindi naman kami makakapag-paaral sa'yo. Sabi niya po, huwag naman mong isipin yan kasi magtatrabaho na ako sa Maynila para makatulong ako sa'yo. Dumating po ang ganitong pagkakataon. Nasumbuhan po ni Kalingap, grabe yung anak ko. Kaya po nakapagpapatuloy si Carla ng pag-aaral. Kaya malaking pasasalamat ko din po sa Kalingap, lalo na po kay Kuya Ram, sa ama niya na siyang gumawa ng paraan para makatulong sa mga gaya po ng anak ko sa amin. Kaya malaking pasalamat ko po. Ang laking pagbabago po talaga, no? Ayaw niya po mag-isip ako ng mga bagay-bagay kahit po yun may problema, gaya po ng mga basya. Hindi po yun marunong magsumbong, magsalita sa mga na sinasarili po yan. Minsan na ko na lang po yun, may problema siya, naiyak. Gaya nitong kapatid niya. Bakit? Masabi, may problema ako, baby. Madami akong basher. Pero sa akin po, wala yan. Hindi yan nasabing ganyan na may problema siya. Kasi po, ayaw niya ako bibigyan ng iisipin ko ng problema ko. Ayaw po niya. Ibang komento sa anak niyo? Para sa akin po, siyempre, kung halimbawa magulang din kayo na nandito, huwag po kayong gaya ng kung ano sinasabi sa anak ko. Huwag po kayong ganyan kasi hindi naman po kilala.
ang totoong pagkatao ng anak ko, dyan po sa mga baser na ganyan. Sana magbigay aral din po ang kung ano ang mararamdaman ng isang magulang para sa kanyang anak. Totoo po ang masasabi ko. Kaya sana po huwag naman po ninyong sobrang bash ang anak ko kasi po, nag-aaral yan, isa pa. Ano po yan na ang isip niya, nakakaisip ng madaming bagay. Kaya sana po huwag naman po silang ganyan na yung mga nambabas ng kung ano-anong salita na wala naman pong katotohanan gaya ng sa anak ko po. Pero binabasa niyo po yung mga komento. Opo, meron nga po ako nabasa na sabi ay Anong komento ang hindi niyo po makalimutan talaga? Kung hindi niyo po mamasamain, kung maitanong ko man. nagdidirekta daw si Carla sa sponsor na hindi daw po na nadaan kay Kuya Rab. Samantalang po wala kami nahawakan ng perang galis sa sponsor. Kasi po, sige, linawin natin yan. Mataas po ang respeto ni Carla kay Rab. Sabi niya po, hindi ako tatanggap niyan kasi ako kaya sa mga basher po, bago sana sila magsalita, pakinggan muna nila yung mga bagay-bagay na kaya nang pinagpapaliwanag ng anak ko. Tapos may nadinig daw po ako na, aalis na daw si Carla sa Kalingap, sinawak-wak na daw, kinuha na daw ng ibang sponsor. Hindi po yan totoo. Ang bata pa nga po yan, sabi niya po sa akin, hayaan mo muna, madating ang araw. Papayamanin kita, bibigyan kita ng sabi niya po, parang biro niya po sa akin. Huwag kang mag-alala, mama, ngayon lang tayo mahirap. Madating ang araw. Pag nagtatrabaho ako, iaahon kita sa kahirapan. Na para madanasan ko daw po yung magandang buhay, sabi niya sa akin. Kaya, sana popularan siya ng mga kabataan na hindi nakakalimut tumulong sa mga magulang, sa ibang tao. Kahit kung sinong maghingi din ng tulong, sige lang po yan. Kahit para pang sarili niya, tulong pa din yan. Kahit, po yan, maasahan mo, lalo na sa mga, gaya po nang nangyari kay Arjen. Wala yung mga magulang ni Arjen. Nung dinala po siya sa ospital ng emergency. Kahit gabi, nagtakbo yan, papunta din. Kala ko anong gagawin. Sabi ko, saan ka ba? Gabi na. Mama, si Arjen, kawawa man, walang kasama sa bahay. Dadalhin sa ospital, nahirapan daw huminga. Takbo siya. Tapos, punta siya dun sa isang tiyo niya. Sila ng sasakyan para madala si Arjen sa ospital. Salamat po sa kanila kasi kung wala po sila, kaya po itong bahay, yung mga gamit, wala naman po kami ibibili kung wala mga sponsor. Tapos yung bahay po namin yung lupa na nabili niya sa Daet, nabigay din po ng mga sponsor. Sobrang nagpapasalamat po. Maraming salamat po sa walang sawang tumutulong sa anak ko, pati na po sa Kalingap na mga walang sawang tumutulong. Kaya po ngayon, kahit po masama ang panahon, napunta po kayo para mabigyan ng mga beneficiary ng pagkain po nila. Maraming salamat po. Sana po, pagpatuloy pa po ninyo yan, lalo na kay Kuya Bal, kay Kuya Rab na tumulong kasi madami pong taong nangangailangan, madaming taong naghihirap ngayon na kailangan po. Kabataan tulad ng anak ko, tulad ni Carla na gusto makapag-aral pero hindi po kaya ng kasi yung buhay namin pa din pong tulad ng dati. Stay humble. Huwag po magbabago sa mga tao na wala naman pong maipagmamayabang kasi kami po natulungan lang din. Minsan nga po pag napunta ako dyan sa sentro, madami pong nasabi sa akin tao na mayaman ka na, mayaman ang anak mo. Sabi ko hindi po ako mayaman kasi natulungan lang po kami ng Kalingap. Kung wala naman po ako Kalingap, wala naman kaming bahay na ganyan. Kaya hindi po ako mayaman. Kung mayaman po ako, marami na akong pera. Sabi ko marami na akong pera. Sabi ko hindi po ako mayaman. Natulungan lang. Ako napabahayan lang, napaaral yung anak ko. Sabi ko po, maraming salamat sa kanila. At mama ko yan, halimbawa po may nag-chat yan sa akin, nagtanong, mama, may pagkain pa kayo dyan, meron pa kayong panggastos. Sabi ko wala na nga, pero nahiya ako sa'yo maghingi. Kasi alam ko, kailangan mo yan, mas kailangan mo yan kaysa sa amin. Kasi kami dito, pag makakalaot si Papa, makakakuha na lang kami ng panggastos. Pero ang sabi niya po sa akin, ba't ka mahihiya mama, anak mo ako. Kahit kailan hindi kita papabayaan, hindi ko ipapabayaan. Kaya po, minsan, pang baon na lang niya, pang budget na lang niya. Pag wala po si Papa niya talaga makalaot, napadala yan. Ngayon matitiis, kaya napadala po talaga yan. Hindi man ako maghingi, pag alam niya na nawala na kami, talagang nabigay. Kaya sabi ko nga po sa kanya, yung pera mo, ipunin mo yan kasi ilang taon ka pang mag-aaral, wala akong maibibigay sa'yo, ako pa ang nahingi. Kaya nahiya din po ako, pero sabi niya po, ay mama, pera lang yan, sabi niya. Totoo. Noon. Pero laking pasalamat niya dahil nga nabago yung takbo ng buhay nila dahil sa Team Kalingap. Sa pamamamuno ni Kuya Bal Santos Matubang at sa tulong na din ng kanyang anak na si Kalingap Rab at ang kanyang asawa na si Ate Edna. No? So maraming salamat po ate. Namin niya, yung papa niya, lola niya, buong pamilya po namin. Kasi po po yan, sobra talagang maalalahanin siya. Ngayon, kasi ako nagpa-check up sa doktor. Ngayon po talaga yung nanay ko namatay siya sa breast cancer. Ngayon po ako may nararamdaman din sa sa kaliwang parte ng dibdib ko. Siya po ang nagsusuporta ng panggamot ko, maintenance yan. Sabi ko nga po, minsan pag wala na akong gamot, hindi na ako nahingi, hindi na ako nasabi kasi sila po nahiya ako. Pero ang talagang po yan, mama, pera lang yan, magpagaling ka. Kasi ako, kahit maubos ang pera, ba't andyan? It's okay. So
So may iniinda po pala kayong sakit. Kasi po ako yung, ano po talaga, wala na po akong magulang, wala ang tatay, wala ang nanay. Kasi po yung nanay ko nga, nakakaliban po ang 4 na taon, may breast cancer po siya. Pero hindi ng gamot mo. Kahit ilan pa yan, maubos na ng pera ko. Basta nandyan ka, ako magagastos sa'yo. Pero ako po siyempre, iniisip ko din yung pag-aaral niya. Sabi ko po, huwag mong gastusin niya pera mo para makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kasi po, nagpapaaral sa kanya ni Papa niya. Kasi po ang paglaot, gaya po ngayon, halos hindi nakakalaot kasi palagi pumalakas ang dagat. Din, kung namana sa'yo, maaaring mamana din kang Carla. Opo. So, agoy. So, yun po yung pinakamahirap. So, talagang, yun po yung dahilan kung bakit gusto talaga ni Carla na magpatingin ng kanyang mama, masuportaan sa sakit niya. Dahil, lalo na pag-cancer, isa po ito sa mga taksil na sakit. Maraming ngayong nakakaunawa na, nakakaintindi, at mas lalo-lalo na yung mga taong nagbibigay ng mga negatibong komento sa kanya. Sa pamamagitan po nito ay mas nalinawanagan ang lahat. No? Naway po, may natutunan po kayong aral sa buhay ni Carla at maging inspirasyon din po sa lahat. Lalong-lalo na sa mga anak na sila din po yung nagsusumika para sa kanilang mga magulang. At po Pasko. So, ayun po. Dahil sama-sama kayong magpapasko dito sa bahay atin. No? Oo. Kasi nga, minsan na lang makauwi si Carla dahil napaka-busy niyang bata. May pasok pa siya. Kapuban niya. Ano po yung klaseng banding ang ginagawa niyo dito sa bahay? Ay, pag nandito lang po yun sa bahay talaga, kahit nasa, dito lang sa bahay namin, talagang hindi po naglalabas. Talagang dyan lang siya sa kwarto niya. Nalabas po yan, nakakain, naliligo. Pero pag may, ano po yan, pag masaya, malapit sa kanya, masabi, ay ganito ako ganyan, mama. Nagkikwentuhan kayo. Ito naman yan po. Kung makakwento niyan, pasok na naman yan sa kwarto, tulog din naman yan. Yung kung sabing layasin. So, mula po pagkabata talagang palagi lang niya nasa bahay. Kaya wala mo yan sa bahay, nasa pag ayan, lako-lako o kung magtrabaho siya. Yan po, pero hindi po may sa sayahan, bihirang-bihira. So, siya yung class. Ano bang kinakahiya mo? Ayaw ko nga, kadami ng tao. Kaya sa tao? Sa opo, kasi ano yun yung sa yung vlog. Vlog po sa tabi yan. Ayaw na ayaw. Mahiyain. Magpa-vlog. Ayaw na ayaw talaga kasi ayaw niya. Sabi niya po, nakakaya daw sa maraming tao. Makikita siya ng maraming tao. Sabi ko, ano naman ang kinakahiya mo sa maraming tao? Wala ka naman ginagawa masama sa kanila. Kaya ko po masabi tungkol po sa mga live. Pakiramdam niyo po, pakiramdam niyo po si Carla ay umiibig na ba? Kasi sabi nila ang anak daw nakahalata pag ito'y umiibig na dahil iba na yung galawan. Gawara pa, pero tigdi po sa araw, like po siya na mamasigta, araw po nga kita, minyan ako siya kwarto. Like, kaulay man yan, like, man siya. Pero wala man lang siyang na-share sa'yo na, mama, may crush ako mga ganun. Wala po. Wala Ano pa. mag-explain po yan, wala talaga. So parang nililihim talaga ni Carla. Pero ko nga po yan, sabi ko po nga, siguro may bata ka na. Ganyan. Ganyan po, bata sa'yo, wala akong bata. Mama, hindi pa ako magbabata kasi magtatapos pa daw po siya ng... Iba yung priority niya. Yung simple po, yung ano, yung mahal niya, tapos yung hindi siya papabayaan gaya po sa sa pangangailangan sa buhay na masipag, gaya ni Papa niya na kahit nagtitiis po, kaya may ahon ang pamilya. Yan. Tapos yung hindi ko siya sasaktan siyempre, kasi madami na po may mga lalaking para bugbog po baga, ganyan. Totoo, katulad ng tatay ko. Ako po, hindi ako takot sa asawa ko, nilalabanan ko yan. Ako po, mga panahonan po namin, wala din po kami mag-asawa na pagdaan tayo, sino siguro mag-asawa ko, nagdaan naman yan. Pero ako, iba po ako, sabi ko sa asawa ko, pagalit na ako, lumayas ka na, tatamaan ka sa akin. Hindi ako magalit kaya. Sabi ko sa anak ko, turong ko sa kanya kay Carla, sa anak ko, piliin mo yung lalaking talo mo. Dahil pag talo ka, ikaw ang kawawa. Sabi ko, turong ko talaga sa kanya. Ako si Papa mo, talo ko talaga yan. Ay, sabi ko, pag nagagalit po ako dyan, ma'am, sabi ko, nasa magalit ko. Nakakabulin na ako po talaga, itakasama ko na alis na lang yan. Kasi doon sa magulang niya, natulog. Same kami ng ugali. Same po tayo ng ugali. Ganun din ako. Kasama ko, hanapin mo yung lalaking talo mo, hindi yung talo ka. Kasi pag talo ka, palagi kang sasaktan niya. Pero pag talo mo, hindi yan sa'yo makakapagsakit. Dahil kung ganyan. Totoo, no? Tayong mga kababaihan. Pero masyadong matapang si Mama. Siyempre, anak ko, paprotektahan ko. Kaya sabi ko, maghanap ka ng lalaking mamahalin ka ng saktan. Kasi pag sinaktan ka niya, ako pa lang. Sabi kong ganyan. So, ayun. Ay, ako na mismo ang gaganti para sa kanya. No.